Ang pangkaraniwang mamamayan na naman ang kinakailangan pong magdusa, magsakripisyo sa kamalian ng mga opisyal ng bayan. Sana po naman sa mga isyong ito, makialam na po tayo sa pambansang budget. Palagay ko po, hinahayaan natin itong mangyari, kaya po ito'y paulit-ulit lamang na nangyari. At the end of the day na naman ang nagdesisyon dito po sa pambansang budget ay yung pong small committee nitong BICAM na ito. Dahil nga po sa pagkakapasa ng Universal Healthcare Act, UHC, obligado po ang pamahalaan na lahat ng Pilipino ay maging miyembro ng PhilHealth. Alright? Itong PhilHealth, pardon me for the word, ito po ay kakaibang animal. Iba ho ito eh. Opo, ito po ay government-owned and controlled corporation. Ito po ang health insurer nating lahat ng mga Pilipino. At ito po mga kapatid ha, ay meron pong pinanggagalingang pondo. May obligasyon din po ang national government sa subsidiya. Bakit? Kasi depende po yan sa laki ng koleksyon sa mga kumukonsumo po ng alkohol at naninigarilyo at maging vape na ito at maging pagkain po ng mga matatamis. Yan, pag-inom ng mga matatamis. Alright? Maliban po naman dyan, obligasyon din po ng gobyerno na masiguro na yung pong mga indirect members po ng PhilHealth ay nakapagbabayad ng kontribusyon. Otherwise, baka po dumating ang pagkakataon na kapusin sa pera ito para po sa kaukulang benepisyo ng mga Pilipino. Alright. Ito po yung mga indigent families identified by the DSWD. Mga benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Mga mahihirap na senior citizen. Mga persons with disabilities. Patients identified at point of service or those who are not yet in the PhilHealth database but are financially incapable to pay premiums. All Filipinos aged 21 years old and above who cannot pay the premiums. Sangguniang kabataan officials. Sila po yung sinasabi po na indirect contributors. So sino nagbabayad niyan? Well, opo, yan ay binabayaran ng gobyerno at maging halimbawa po dito sa batasa ng PCSO at ng PAGCOR. Alright. Kapag po hindi nabayaran yung premium na iyan ng mga indirect members, nangangahulugan na bababa ang koleksyon ng PhilHealth. Nasabi pong pagturo ng leksyon, opo, kanino? Sino po ang kanilang gustong turuan ng leksyon? First name itong si Ledesma? Si Mr. Ledesma ba ang tinuturuan ng leksyon dito? O si Secretary Ted Arbosa na tumatayo pong ex-officio chairman po ng PhilHealth Board? O ang mga PhilHealth officers ba? Dahil daw po sa may pera kayo eh. Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno, na hindi man lang nila nagagamit. Okay? Ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros naman, yung reserve fund na yan ay hindi dapat ginagastos dahil nga reserve funds, in the future kung magka-problema ang PhilHealth, meron silang mapagkukunan kasi savings nga nila yan. Ang sinasabi ng butihing senadora na si Senator Grace Poe, kaya ito ang naging desisyon namin. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niyan, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So lugi pa yung gobyerno. So sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget. Okay. Zero budget for PhilHealth. Alright. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Inihalin tulad niya pa sa mga anak, yung mga government agencies. Kasi parang sinasabi niya sa madaling salita, ang mga magulang, pag may mga anak, yung anak daw na kaya namang tustusan ng sarili niya,
'Di ba? Hindi na dapat binibigyan pa ng budget. Mas bibigyan mo yung anak mo na nangangailangan. Same din with the government agencies. Ang panganay dyan yung DPWH. Aray ko, sigurado. Ganito. Hindi, mali. Hindi panganay. Ang paboritong I'm sorry. anak. Ito hubang leksyon na ito ay ramdam nitong si... Anong pangalan nito si Ledesma ulit? Nakakalimutan ko lagi eh. Emmanuel. Ito bang leksyon na ito ay mararamdaman ni Emmanuel Ledesma? Palagay ko po hindi. Yeah. So like a good soldier, I am following them, no? Di ba? Ang makakaramdam dito, kami na naman. Ang pangkaraniwang mamamayan na naman ang kinakailangan pong magdusa, magsakripisyo sa kamalian ng mga opisyal ng bayan. Kapag po mga kapatid kinapos, ang kontribusyon sa mga indirect member sa bilang po na 42 milyones more or less na mga indirect members. Alright, sa 500 pesos po na premium sa kada buwan, yan po'y 21 billion na kaagad. O, sa loob ng isang taon, magkano po iyan? Sana po naman, sa mga isyong ito, makialam na po tayo. Nangyayari po ang lahat ng ito. Ito hong sistemang pinatutupad nila. Sa pambansang budget, palagay ko po, hinahayaan natin itong mangyari, kaya po ito'y paulit-ulit lamang na nangyari. At the end of the day na naman ang nagdesisyon dito po sa pambansang budget ay yung pong small committee nitong BICAM na ito. Nakakapagbigay po ng frustration sa atin. Mga kapatid, makita niyo ho yun. Nang dahil po sa negligence ng ilang pong mga anlalaki ng sweldo sa PhilHealth. Malalaki ho kasi matataas ang opisyal, yung in charge po dito sa pangangalaga sa kanila pong data. Nakita ho ninyo, ang total po na gagastusin natin 475 million pesos. Kalokohan po ito, pinaglululoko tayo Ganun ng mga kalaki taong ito nang dahil po lamang sa kapabayaan. Gago! Ikaw at ako mag-aambagan dito.